Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Tang ina ka. Sabihin nyo kung Si Veronica Kitty Duterte ang nagsilbing tulay sa mga taga-suporta ng kaniyang amang si former President Rodrigo Duterte matapos itong arestuhin. Sa pamamagitan ng mga social media post, ibinahagi ni Kitty ang mga nangyayari sa kanyang ama mula nang arestuhin ito sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport noong Martes ng umaga, March 11, 2025, hanggang dalhin ito sa Villamor Air Base, Pasay City bago inilipad papunta sa The Hague, Netherlands. Buhat ng dakpe ng kanyang ama, trending si Kitty sa social media dahil sa pagiging palaban niya, tulad ng pagmumura at matalim na mata sa mata ng pagtitig niya kay Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Nicolas Torre III na nanguna sa pag-aresto sa dating Pangulo. Naranasan ni Torre na makatikim ng mura mula kay Kitty sa mismong ika-55 taong kaarawan ng general noong March 11. Narito ang sunod-sunod na post ni Kitty sa kanyang Instagram stories. Sa huling Instagram story post ni Kitty, ngayong Miyerkules, ibinahagi niya ang screenshot o larawan ng komunikasyon nila ng kanyang ama sa pamamagitan ng video call. Caption ni Kitty, "A flight lasting more than 8 hours but left with just a sandwich to eat." Ilang oras matapos umalis ng Pilipinas si Duterte, nagbitaw si Kitty ng pangako sa kanyang ama sa pamamagitan pa rin ng social media post na may larawan nila nung paslit na bata pa siya. Ani Kitty, "I will forever walk with pride knowing that I am your daughter, your blood. I am Duterte. The strength you raised me will go untamed. I will stand by the promise I made you today. I love you, Dada." Pasado alas 11 ng gabi nang lumipad mula sa Villamor Air Base sa Pasay City noong Martes, March 11 ang chartered Gulfstream G550 jet na may numerong RPC 5219. Ito ang magdadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Dadalhin si Duterte sa The Hague para sa paglilitis na gagawin ng International Criminal Court dahil sa mabigat na paratang sa kanyang krimen laban sa sangkatauhan na bunga ng kampanya niya laban sa iligal na droga. Ngayong Miyerkules, March 12, 8:03 a.m. lumapag sa Al Maktoum International Airport sa Dubai, UAE ang eroplanong sinasakyan ni Duterte
para sa refueling makalipas ang 9 na oras na biyahe mula sa Pilipinas. Mula sa International Airport ng Dubai at pagkatapos ng paglalagay ng gasolina sa eroplano, ililipad si Duterte sa Rotterdam, The Hague Airport, Rotterdam, Netherlands. Halos 7 oras ang biyahe sa eroplano mula sa Dubai patungo sa Rotterdam, isang malaking syudad sa timog kanluran ng Netherlands. 17 milya lamang ang layo ng Rotterdam sa The Hague, ang seat ng Dutch government at kinaroroonan ng ICC na pagdadalhan at uusig kay Duterte. Kasama ng dating Pangulo sa biyahe nito sa The Hague ang kanyang personal nurse, executive assistant at si former executive secretary Salvador Medialdea. Iniimbestagahan ng ICC si Duterte dahil sa krimen umano nito laban sa sangkatauhan na ginawa niya habang siya ang nakaupo bilang Pangulo ng Pilipinas mula June 2016 hanggang June 22, 2022. Binansagang EJ Keys o extrajudicial killings ang mga pagkakapatay sa mga taong may involvement umano sa drug trade. Ayon sa pna.gov.ph ng March 30, 2022, ang EJK figures ng Philippine Drug Enforcement Agency ay 6,229 ang namatay sa isinagawang 226,662 anti-drug operations simula noong July 2016 hanggang January 31, 2022. Ayon naman sa CHR o Commission on Human Rights, report ng November 2, 2021, i-review nito ang 5,655 cases of anti-drug operations where deaths occurred, including those being handled by the Administrative Order No. 35 Interagency Committee on Extralegal Series, enforced disappearances, torture, and other grave violations to life, liberty, and security of persons. Ang ICC ay itinatag noong 2002 sa The Hague, Netherlands upang magsilbi bilang hukuman at huling paraan para sa mga malalala o matitinding pagkakasala kabilang ang pagpatay sa lahi, mga krimen sa digmaan, mga krimen laban sa sangkatauhan at agresyon. Nakikialam ang ICC sa mga usapin o krimen na hindi kaya o ayaw usigin ng mga hukumang pambansa. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Tangina ka. Thank you for watching. Manatiling updated, i-click ang subscribe button at notification bell.